Ikaw ba ay binautismohan na sa Espiritu? Kahapon po tinalakay natin yung bautismo sa tubig. Sa devotion natin na ito, tatalakayin po natin yung bautismo sa Espiritu. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Ngayon po pag-uusapan natin yung baptism in the Holy Spirit. Now, babasahin ko po muna yung konsepto. Ano ba yung konsepto ng baptism in the Holy Spirit? Tapos unawain natin, babasa tayo ng mga talata sa Bible at isa sa buhay natin. So ano ba yung baptism in the Holy Spirit? A phrase the New Testament authors used to speak of coming into the new covenant power of the Holy Spirit. Alam niyo po sa Old Testament kasi, yung mga tao, sumusunod lang sa Diyos according to their own strength. Pero sa New Testament, sa New Covenant, ibinigay talaga ng Diyos ang kanyang sariling spirito upang manahan sa atin, nang sa gayon, ang Santong Spirito ang tutulong sa atin masunod ang kalooban ng Diyos. So that's the New Covenant. This would include the impartation of new spiritual life, cleansing from sin, a break with the ruling power and love of sin, and some empowering for ministry. So yung baptism of the Holy Spirit, may kinalaman din po yan sa pagwasak ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Dati po tayong nakakadena sa kasalanan. Pag ibig sabihin ng alipin ng kasalanan, nakakadena sa kasalanan, wala tayong magawa kundi sundin ang pagnanasa ng laman. Sundin yung mga gawa ng masama at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero nung dumating ang Santong Espiritu sa atin, winasak yung kadena, nag-aalipin sa atin, na umaalipin sa atin sa kasalanan. Now, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, "For we were all baptized by one Spirit." Now, yung baptism in the Holy Spirit, pwede po yung by, kagaya nito, by, pwede po yung with, pwede po yung in, pwede po yung of. Kaya yung iba sinasabi, baptism of the Holy Spirit. May mga nuances, magkakaibang meaning yon, pero masasabi natin na bagamat may konting mga differences yung interpretation, pwede nating sabihin na lahat tayo ay pinananahanan ng Santong Espiritu, and that's what's important. Now, mahaba po, libro-libro po yung mga naisulat patungkol po rito. Kung gusto niyo po ay mag-research, pwede naman po, no? So, ngayon gagamitin lang natin yung term na in the Holy Spirit. So, for we were all baptized by one Spirit or in the Spirit, so as to form one body. Kaya nakakatuwa po, anywhere in the world, meron tayong kapwa mananampalataya. Anywhere in the world, meron tayong kadugo. Meron tayong kapamilya, kadugo. Kasi po, tayo bagamat iba-ibang lahi, iba-ibang mga angkan, iba't ibang mga pamilya, tayo ay pinagbuklod sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya tayo po ay magkadugo, dugo ni Kristo. Sa devotion po natin ito, maraming nanonood around the world, iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Pero nakakatuwang isipin, no? Pinagbuklod tayo ng Diyos upang maging isang pamilya, isang katawan. At meron po tayong isang spirito. At yun po ay Espiritu ng Diyos. Kaya sabi rito, maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismohan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan, isang pamilya. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Now, ito po yung teaching natin ngayong araw. The baptism in the Holy Spirit, it is the indwelling presence of God. Isa pong nakakamangha na makikita po natin sa New Testament, na yung Santong Espiritu nananahan sa mga mananampalataya. Isipin niyo po, God dwells in you. Jesus Christ dwells in you. The Spirit of God dwells in you. God lives in us. Nananahan sa atin. And that's amazing. Talagang, wow. Lord, totoo ba? You live in me. Nandito kayo sa akin, naninirahan. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own." So, ang atin daw katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kaya hindi natin pagmamayari ang ating katawan, sa halip pagmamayari tayo ng Diyos, and God lives in us through His Holy Spirit. Sabi po rito sa 1 Corinthians 3:16, "Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?" Alam niyo po, noong unang panahon, ang pagkaunawa ng tao, common, ang Diyos naninirahan sa templo. God lives in the temple.
Pero pagdating sa New Testament, sabi ng mga apostol, yung templo, yun na yung church, the body of Christ. And God dwells in the church. God dwells in His temple, the people of God, the church, the family of God. And God lives in you. God lives in me. The Spirit of God lives in us. Kaya po isang bagay na nakaamangha, sobrang close yung relationship natin sa Diyos. Na He is closer than our very breath. Mas malapit pa yung Diyos kaysa sa hininga natin because God is in us. It is the indwelling presence of God at yung paninirahan sa atin ng Santong Espiritu, ito ay permanent. Ibig sabihin, hindi ka na aalisan, hindi ka na lalayasan ng Santong Espiritu. God lives in you and He will dwell in you permanently. Kumbaga sinasabi ng Diyos sa atin, mga kapatid, walang iwanan. Hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. And number 2 po, it is a bondage-breaking moment. Kapag dumating sa iyong Santong Espiritu, yung pagkaalipin natin sa kasalanan ay mawawasak. Mapuputol yung mga kadena na umaalipin sa atin sa kasalanan. Now, basahin ko po muna tong Ephesians chapter 2, no? Sabi dito, Ephesians chapter 3, verse 16. That according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Ang Espiritu ng Diyos nasaan? In your inner being. Galatians chapter 4 verse 6, and because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts. Ang Espiritu ng Diyos nasa ating mga puso na siyang sumisigaw, Ama. Kaya tayo nakatawag ng Ama. Kaya natin tinatawag yung Diyos na Ama, Abba. That's because of the Spirit of God who lives in us. Ezekiel chapter 36 verse 27. Ito po yung pangako sa Old Testament. Na kasi ang titigas ng ulo ng mga people of God in the Old Testament, hindi talaga sila sumusunod sa Diyos. Kaya ang sabi niya sa Old Testament, someday, in the New Testament, I will put my Spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Darating ang panahon, ibibigay ko rin sa inyo ang aking Espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Romans chapter 8 verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, and you will live. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya it is a bondage-breaking moment. Pag ang Santong Espiritu dumating sa iyong buhay, susupilin ito ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay, yung mga masasama nating gawi, yung mga kinakaadikan nating mga kasalanan, lahat ng yun puputulin, pupuksain, susupilin ng Santong Espiritu. It is a bondage-breaking moment, the moment the Holy Spirit lives in you. Kapag ikaw ay kinilala mo ang Panginoong Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas, isinuko mo yung buhay mo sa Kanya, at that point in time, the Holy Spirit will break the power of evil in your life. Number 3 po, it is the Spirit's enablement to live the life of Christ. Yung baptism in the Holy Spirit, or of the Holy Spirit, or with the Holy Spirit, or by the Holy Spirit, kapag ang Santong Espiritu ay nanahan sa atin, yan po ang tutulong sa atin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po sa Bible, si Jesus Christ po, yung banal na Espiritu po, tinatawag na the Spirit of Christ. Makikita niyo po yan sa Acts chapter 16. Now, ang hirap mamuhay ng kagaya ng buhay ni Jesus. Totoo po yan. Kaya po ibinigay ng Diyos ang Santong Espiritu sa atin para yung Santong Espiritu, yung Espiritu ng Panginoong Jesucristo, ang siyang magtulak sa atin upang ipamuhay ang buhay ni Kristo. It is the Spirit's enablement to live the life of Christ. Kaya sabi rito, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. And then dito sa Ezekiel 36:27, I will put my Spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Makakasunod na tayo sa Diyos sa pagpapalakas, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Santong Espiritu. Kaya po pag in-apply natin ito sa ating mga buhay mga kapatid, ito po yung pinakauna.
Meron ba tayong kinakaadikan? Mga kasalanan, pornography, or maling relasyon, or mga kasalanan na hindi natin maiwan-iwan, chine-cherish natin. Ask God to break the bondage of sin in your life. Hingin natin sa Diyos yung pagpapalakas ng Santong Espiritu para yung pagkaalipin natin sa bisyo, pagkaalipin natin sa mga masamang gawain ng laman, ito ay maputol at mawasak. Ask God to break the bondage of sin in your life. You can't do it on your own. You can't do it by your own strength. You need the Holy Spirit to enable you to break the bondage of sin. And number 2 po, believe that the Spirit's indwelling is permanent. Panampalatayahan po natin na ang paninirahan ng Santong Espiritu sa atin ay permanente. Kaya kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos. Kailanman hindi tayo bibitawan ng Diyos. Kailanman kahit mahulog tayo sa pagkakasala, bumagsak, may banal na Espiritu na mag-aahon sa atin, magbabalik sa atin, magtutuwid ng ating landas, at patuloy tayong ilalapit sa Diyos. Yan po ang trabaho, ang gawain ng Santong Espiritu sa ating buhay. Sa tuwing naliligaw tayo ng landas, hahabulin tayo ng Santong Espiritu, ibabalik sa Diyos. Sa tuwing tayo madudulas, babagsak, mahulog, itatayo tayo ng Santong Espiritu at itutulak tayo palapit sa Diyos upang magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Kaya panampalatayahan po natin na yung paninirahan ng Santong Espiritu sa atin permanente. At hindi tayo tatantanan ng Santong Espiritu hanggat hindi tayo nababago, hanggat hindi tayo nagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Believe that the Spirit's indwelling is permanent. And number 3 po, carry the life of Christ by the enablement of the Spirit. ABC po yan mga kapatid. Ask God to break the bondage of sin. Believe that the Spirit's indwelling is permanent. Carry the life of Christ by the enablement of the Spirit. Ibig sabihin po ng carry the life, ipamuhay natin ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Kung paano magsalita ang Panginoong Jesucristo, ganun din tayo magsalita. Kung paano mag-encourage, magmahal, makinig, tumulong sa kapwa, kung paano makipag-usap ang Panginoong Jesucristo, ganun din tayo makipag-usap at makitungo sa iba. Kung paano humble ang Panginoong Jesucristo, ganun din tayo magpakumbaba. Carry the life of Christ. Pero again, hindi po natin kayang gawin iyon sa pamamagitan ng ating lakas at sa pamamagitan ng ating laman. Kaya po, sa ganung kadahilanan, ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa atin upang tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Carry the life of Christ by the enablement of the Spirit. Now, ngayon mga kapatid, kailangan po ay maging aware tayo sa presensya ng Santong Espiritu sa atin. Sabi nga rito, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Nasaan daw po? In your inner being. Kaya ngayon mga kapatid, nasa sa atin siya. We just have to be aware. The Holy Spirit lives in you. And you have to listen and follow the leading of the Holy Spirit. Kasi po, ang banal na Espiritu ay dadalhin tayo lagi palapit sa Diyos. Now, para po sa ating discussion, how does the Spirit's indwelling enable us to live the life of Christ? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para po sa ating panalangin. Kausapin natin si Lord right now. Heavenly Father, it amazes me that your Spirit lives in me. How could a holy God lives in a sinner like me? Thank you for the gift of the Holy Spirit. I rejoice in your presence that dwells within me, breaking every bondage and setting me free from a sinful lifestyle. Forgive me for times when I have relied on my own strength. Help me to repent daily and walk in obedience to you. I believe your Spirit is in me, with me, and works through me. Teach me to depend on your Spirit for guidance
and power in every moment. I trust the empowerment of the Spirit to enable me to live a victorious Christian life. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Emmanuel. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. And happy birthday po kay Felipe Caligiran. Happy birthday po sa inyo. Nawa, patuloy niyo pong mas makilala ang Panginoon sa inyong buhay. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.